kailan pa ito. Kasi diba, parang nagsawa na rin ako. Paulit-ulit na lang kasi. Pero dahil ang dami nagre-request, may mga kaibigan tayong, alam mo yon, hinihingan tayo ng ating opinion tungkol na naman dito sa naging pronouncement ng ating kumaring si Kris Aquino na talaga namang ang hiniintay na lang nating ipagdasal ay talaga yung total recovery niya, yung full recovery, yung makapiling natin siya uli na ang yung pinagdadaanan niyang matindi, malampasan na niya. Kasi ito may pandor na naman siya. As of now, first week ng September, pumuputok pa rin yung issue sa kanila ni Vice Governor Mark Leviste na nung nakaraang July di ba meron ng mga pautot na nag-break na sila, ayaw na nila ng mga long distance relationship, etc. And anong tawag dito, nakakaloka mga emote. And ngayon na naman may mga patama, may mga post na naman si Kris Aquino na parang hinahamon na niya na basahin ko na nga. Sabi niya kay sabi niya hindi ko alam kung ito yung una ha, sabi lang niya, Mark, aren't you tired of the unanswered messages? It took me 2 weeks and a half to feel that I no longer really feel the need to keep communication lines open with you. Whatever is going on in my life or in yours, I've lost. Merong naka-close parenthesis doon. I've lost the desire for me to know what's happening with you or for me to keep you informed. Yan, sabi niya sa kanyang mensahe, sa kanyang pinost. Sa IG ba ito? I haven't been influenced by anyone. Klinaro niya yun sa kanyang mensahe. I have fallen back to my pattern of reading a new book every 2 to 3 days. O diba, naisingit pa talaga. Ganun, very Kris Aquino na sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan, sa kanyang kondisyon sa kalusugan, mga talagang naisisingit niya yung mga, minsan nga sasabihin pa niya, may nagregalo sa kanyang ganitong kamahal na brand, chuchu. Ngayon, at least, pagbabasa ng 2 to 3 books, for 3 days, a new book every 2 to 3 days pa lang, sabi niya. Reading the New York Times and the magazines I like, and coping with the hardships my body must endure. I want to remain polite, but this is really what happens when we are so far from each other. People really do grow apart. Sabi niya patungkol kay, yan ang pinadala niyang mensahe kay Mark Leviste. Sinabi pa niya, growing apart really does happen when people are so far from each other. Thank you for keeping in touch. But I'd really prefer if you don't. Toroy. Pinaramdam niya na disappointed na siya sa mga nangyayari kasi yung attention nga. At siguro, yung mga taong gusto pa rin paniwalaan siya or naniniwala sa kanya, kasama na rin yung mga taong binabash din siya dahil dito. Yun na, ginawa talaga since day one na naging public figure si Kris Aquino. Wala yatang pagkakataon o wala yatang time sa buhay niya na hindi niya in-involve ang sambayanan. Diba? Sabi pa niya, eto yung nakakaloka. Was I asking for too much when I asked for our relationship to stay private? I have been so careful about staying private. I never posted details. Kakaloka yun, di ba? Kasi doon, di ba? Private siya. Pero pag sa social media, ewan ko sa dalawang ito, kung minahal ako at alam na sumuko na ako, in parenthesis, sa LDR or long distance relationship, bakit hindi kinayang ibigay yung katahimikan na kailangan ko? Diba? Anak ko, bakit ganito ako, naiirita ako? Hindi kasi, ang feeling ko po dito sa Merabal, hindi dahil sa naiirita ako kay Kris Aquino, hindi yun eh. Ang dating kasi sa akin, for the longest time at paulit-ulit na lang na issue, na ilang beses na rin po natin pinag-usapan dito sa ating podcast, may ganun talaga eh. Sabi nga natin, humihingi si Kris ng pangunawa, lagi siyang
nagsha-shoutout ng mga ganito, ng mga ganyan, lalo sa dalawang anak niya. Hindi naman natin kini-question yung pagmamahal niya and everything. Yung legasiya na meron siya, at hindi pamilya niya, siya mismo. Dahil kahit papaano naman talaga, napasaya niya ang mundo ng showbiz. Pero, alam mo yung bagay-bagay ng mga ganito na personal na ngang level, pinakailaman ng lahat. Ay, ko na. Basta ako, nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino, na patuloy na nagdarasal na bumuti siya. At sana sa pagdarasal natin na bumuti siya, bumuti rin hindi lang yung lagay ng puso niya, lagay ng emosyon niya, bumuti rin yung takbo ng kanyang pag-iisip para alam mo yon, at her age na alam mo yon, hindi naman na din siya bata talaga, makasabay naman sana sa paglago, pag-usbong, pagyabong ng mga bagay-bagay sa mundo ng entertainment, sa mundo ng social media, ang isang Kris Aquino na talaga namang hinangaan din naman natin minsan sa isang panahon, mga nakaraang panahon. Ngayon kung naging sistema na niya siguro yung kailangan lagi siyang pinag-uusapan, lagi siyang pinapansin, lagi siyang alam mo yon, pag may sumikat na kung ano dyan, kailangan nandoon siya, nakakabit siya. Yun si Kris. Ganun si Kris Aquino. Alam mo, Maring Kris Aquino, mahal ka namin bilang nakatrabaho ka rin namin, naging kumari ka namin, may mga pinagsamahan din naman tayo. Alam mo yung marami tayong pagkakataon na nagkakasamaan tayo ng loob, nagtatampuhan tayo, etc. Pero pag nagbabati naman tayo, okay naman. Gaya ng mga ibang kagaya ko na naniniwala pa rin sa'yo, let's remain dun sa level na naniniwala pa rin kami sa'yo at gusto ka namin paniwalaan. Pero, sa sa dami ng, I'm sure, na matalino ka, ang dami mong nababasa, mga pampatalinong libro, alam mo yun yung mga taong nakakasalamuhan mo man magagaling din. Sana talaga makita mo yung punto ng, hindi lahat na, Diyos, ayoko na lang tapusin. Ayoko na lang alam daw. Pasensya na po kayo mga ka-Team Unbettable, mga ka-Unbettable channel po namin dito. Kasi sabi ko nga doon sa mga kumare ko at mga kumpare ko at mga common friends namin ni Kris, dahil of late nga po na nakikipag-usap tayo sa kanila, nakikipagkwentuhan dahil sa nangyaring FIBA World Cup dito sa Philippines, at marami tayong mga common friends sa basketball na nangungumusta pa rin at nagtatanong-tanong. So sabi namin, sana nga rin kung nag-level up na lahat, especially yung mga bata ngayon na ang laki-laki na rin ng mga anak ni Kris, may mga sarili na rin silang pag-iisip, sana wag nilang manahin naman yung, kasi may mga sektor at may mga grupo, galit na galit talaga kay Kris. Kung may mga sektor at may mga grupo, mahal na mahal din naman siya. Hindi na uso kasi yung take it or leave it Hindi mo na sabing love me or hate me, hindi ganun yun Kasi wag na natin hapahabain ito. Pasalamat na lang ako sa mga kapwa Unbettable namin ni Don anong oras na, at ang lahat po ng mga subscribers at mga kaibigan po natin na patuloy na tumatangkilik sa akin, si Tita Telma Zuniga Rodriguez, Colonel Jundi Mayuga, Simas Philippines, Dr. J. Recasata, Dr. Sheila Recasata ng Faces and Curves, Dr. Jessica D ng Ideal Vision, Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, at marami pang iba, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat, at mga nasa abroad po, pasensya na po kayo. Hindi ko na kasi alam kung ano pa sasabihin ko, pero pinatulang ko pa rin kahit papano. Pasensya na ulit. Thank you very much. I love you